Ang Office of the Vice. Eto, Saray, paliwanag mo. Oo. Kaysa pumupunta ka sa mga tao na wala na sa mundo. Di ba? Wala na sa mundo eh. Oh, sige, tuloy. Sara, sagutin mo ha. Gumastos ang Office of the Vice President ng 16 na milyong piso sa loob ng 11 araw noong 2022 para sa... Grabe, 2022 ka, uupo mo pa lang, nagnanakaw ka na! Sara! 2022 pa lang, kauupo mo pa lang, may issue ka na sa kwarta! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tuloy. Sa pagrenta naman ng 34 na safe house. Wait, ako, safe house? 2022, may safe house na agad? Sino ang sinasama at sinisafe dyan? May kasama bang bola yan? Nagdi-dribble ba yan? O ikaw at siya ay magkalaban. Saan, Boss Mike? Doon. Dribble sila. Tapos shoot. Dribble. Shoot. Shoot that ball. Diba? Sige, ito na. Ano na natin ito? Kung saan na pupunta. Sorry naman. Mag-like naman kayo. Alam ko naman, nandito yung mga kaibigan natin mga DDS. Pasok. Gumastos ang Office of the Vice President ng 16 na milyong piso sa loob ng 11 araw noong 2022 para sa 2022 16 million agad yan. Para sa safe house daw. Renta naman ng 34 na safe house. Yan, Sara, sagutin mo. Hindi yung pinapasok-pasok mo. Wala namang kinalaman na sa mga sa mga kalokohan mo. Ito ang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon po sa Commission on Audit, ang bawat safe house ay binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tigi 1 milyong piso. Sabi na mag-safe house yan. Abay, parang bumili ka ng property. Yan, renta pa lang yan. Pwede mo nang bilhin, no? Ang isang bahay doon sa malayong malayo na hindi kayo makikita para mag-basketball. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Para sa 11 days, yung 500,000. Para sa 11 days, yung 500,000, isang safe house? Sabi naman ni Attorney Kamura, yes, Mr. Chair. Isang safe house. Yes, Mr. Putingin na yan, saan kayo nakakita ng ganyan 500,000? Safe house? 500,000? Sa 11 araw? 500,000 ha? Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Magkano? Sa isang araw? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45. Lak ka naman sa... Putikin na yan, 45,000? Isang kondo na yan na maganda. Doon sa amin, Isang kondong maganda na yan, malaki na yan. 45,000, magandang kondo na yan na pwede ng pagtaguan. Kasama na parking dyan. Pati yung mga bodyguard mo, may parking na rin dyan. Puta, safe na safe talaga. Hindi nyo makikita kahit na mag-basketball sila. 5,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day? Oo nga, anong klase yan? Paliwanag nyo ha. Baka naman, tulad na ng Malacanang yan. Ang rental. Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea Oo nga, di ba? of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Naknapating na yan Wala daw silang impormasyon sa safe house na yan.
Malay ba namin kung kubo lang yan? Depende sa trip nyo yan. Minsan gusto nyo nasa rooftop lang. Diba? Malay ba namin kung sa kubo lang yan at pinagtripan nyo doon maglaro ng basketball. Dinig po ni na Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop at Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa COA. At ilan dito ay walang nakalagay na pangalan ng tumanggap po ng bayad. Wala. Baka naman si Sarah ang tumanggap talaga. Di ba? Wala eh. Sino tumanggap ng pera, mga kababayan? Ha? Sino tumanggap ng pera kung hindi maipakita? Baka naman, kunyari lang yan na may nirentahan. Pero ang totoo, napunta lang sa bulsa niya yan. Pero hindi mabasa ang pangalan at hindi rin pirmado. Bari, magkano po lumalabas yung 1 million per? Walang pangalan, hindi pirmado. Gawa lang yan. Oo. Diba? Gawa lang yan, mga kababayan. Day, in 11 days. Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 9. Yes, Mr. Chair. As compared po, Grabe 90,000. Kaya ba, nagtatantrums ka? Dahil dito, sa mga issue mo na hindi mo maipaliwanag kung saan napunta ang malaking pera? Di ba? So, ibig mo ba sabihin, Sarah, itong ginagawa ng mga kongresista, pakanalang ni Pangulong Bongbong Marcos na walang tigil sa pagtatrabaho kung saan pumupunta para makapagbigay ng serbisyo? po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Wow. Di po ba? Grabe 250,000 per day. Ano? Kasama na ba pagkain dyan? Kasama na ba lahat dyan? Kasama na ba rin yung mga titirahin dyan? O yung mga titira dyan? Diba? Sino ba titira dyan? Kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po kayo naman nagtaka. kaming information. Walang magagawa yan. Paano magtataka yan? Bakit sila magtataka kung pare-pareha sila dyan? Diba? Ay kumikita. Kung gaano kalaki. Isang taon sweldo na natin yun. Oh, kita mo? 1 taon na sweldo ng alin? Ng isang announcer sa radyo. 250. Anak ng pati talaga. 1 araw lang yan sa kay Sarah. Oo. 1 araw lang kay Sarah. Gagastusin niya yan. Oh, pare, intindi ha. Hindi ha. Baka naman sa amaan pulo to. Di kaya. Tinig po ni na House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua at Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit. Ayon po kay Camora, nakalagay sa OVP Accomplishment Report na ang mga safe house ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. The COA relies only on the documentary evidence of payment. Siyempre, ayan na nga documentary evidence na yan. Diyan lang magre-rely yung COA. Pero, yan pala yung ayaw na ayaw ni Sarah na ipakita sa hearing doon sa Kongreso at sa Senado, mga kababayan. Kaya pala, pati yung COA, abay diniktahan ng Sarah na gusto nyong ipalit sa isang matino at mahusay, mabait na Pangulo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Oh, tama ka dyan, Christopher Go. Self-destruct na si Inday. Wala na, mga kababayan. Wala na yan. Our beloved Boss Mike Cervera.